i-discuss about do's and don'ts sa sulod sa barko. So sa liwat, ako si Captain Borja and aton subong nga upod is si Chief Mate Aguasito. So sa liwat, aton ipaggastoryahan ang mga ulubrahon ng hindi pag-ubrahon kung mag-pod sa barko. Yes, sir. We're ready to learn. So, ang pinagid kauna, mo na gani, di ba? First, safety comes first. So, kung magsulod sa barko, kinanglan naton mag-follow sa mga guidelines, i-avoid din naton ang mga hazards, kung pwede, i-mitigate din naton ang mag-atag sa aton sa kalain. Understood, gentlemen? Yes, sir. Okay, gentlemen, ang ako maidugang lang gid, ang isa sa inyong responsibilities is you're gonna be makadto kamo sa on time yung schedule kag tani himuon nyo man ang inyong responsibilities kag duties. Yes sir, makadto kami on time kag hindi kami mag-late. So, very good. Ang next pagid naton nga i-discuss is proper communication. Dapat ang aton dapat concise kag understandable gid kita mag-communicate sa aton nga mga upod in a sense to avoid miscommunication and to prevent accidents. And kung may mga questions kamo or though feeling nyo hindi nyo masabat ang muna nga problema, don't hesitate to ask me. Ang walang muna. Okay, gets? Yes, sir. Understood, sir. Perfect. Now let's move on the don'ts. So first, never compromise safety and never take shortcuts or neglect safety. So remember, one mistake can have severe consequences. Understood sir. Okay, so next pagid nga dapat naton likawan is mag-engage sa mga unauthorized activities. Kumbaga, ang mga bagay bala nga wala na ginapasugdan nga hollow ground sa barko, dapat amo nang aton ng mga likawan man. Kay nga daan, may mga gina-follow kita nga mga regulations kag dapat like kumbaga bala hindi taman kinanglan magdala sa mga dangerous na mga bagay kag amo na mga unauthorized yapon like mga matalom nga mga objects, ilimnon kag mga droga. So dapat na to nga likawan in a sense nga ang mga amo na nga mga bagay pwede na ma-compromise ang aton nga obra. So kung ma-compromise ang aton nga obra, may mga strict regulations kita nga gina-follow nga mga layi kag pwede ang aton barko ma-detain or kaksan gid kita sang lisensya. Yes, sir. Likawang ginamon ang delikado ang lubraon, sir, kay damo sa hazard materials daan ka sa may sulod sa barko, sir. Good to hear. So finally, another one is di ka mo magdaduha sa pangayok bulik or ano man da ay kita sa barko magabuligay kita hasta matapos ang aton nga kontrata. Kag syempre para magtawhay mang aton nga obra, so dapat di kita magbuligay kag if may problema man di ka mo magdaduha nga magkadto sa amon ni kapitan kag mangayo sa bulik. Yes sir. Yes, sir. So kayo man nang tapos ng aton nga lesson, ang kinahanglan tagid ni i-follow ang mga do's and don'ts kay syempre layo kita sa land. So kay tungod layo kita sa duta and kalayo kabudlay sa aton nga mag-ano bala kumaga ang aton nga safety is tama naka-compromise kag kung hindi kita mag-follow sa safety kabudlay hindi kita kadali-dali sa ospital. So kinahanglan kung may hazard na may natabo nga malain kag kinahanglan gid siya hospitalized base it takes pila pa ka days, pila pa ka oras para mag-arrive ang rescue. So amo ni nga safety gid ang aton utmost priority. Hindi lang safety sa aton ng mga marino, kundi safety sang barko,
sang kargada, sang ship, sang environment, kag kita man mismo. So amo gining apat ang aton nga kinahanglan halungan kay amo ni ang apat ang makahatag sa aton sang success sa obra kag sa pangabuhi. Yes, sir. Appreciate man ako ang imong ito, sir. Thank you, sir. Kaya ako, gid nakabulig sa amon. You are all welcome. So, do confident gid ko ba lang may na-learn gid kamo do ka-satisfying man sa akon nga part kay makita ko gid kamo nga nagapamati. So, sa gihapon, safety is our utmost priority kag kung may mga problema kag kung may mga hindi kamo kabalo kag hindi kamo ka desisyon sang madali-dali, hindi gid kamo mag-hesitate mamangkot sa akon. So once again, thank you so much and dismiss.